Isipin mo na lang na dumating ako sa kasal ng anak kong babae na ibinigay ko ang buong buhay ko. Pero malamig niyang sinabi, "Tatay, pasensya na, pero hindi ka imbitado. Umalis ka na." Tahimik akong umalis, sirang-sira ang puso ko sa pagtataksil. Pero sa loob lang ng 2 oras, naging bangungot ang perpektong kasal niya. Pagganti, hindi hustisya iyon. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo po akong mag-subscribe sa channel at sabihin niyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Nahulog ang baso ng champagne sa mga daliri ko. Naggalat ang mga pira-piraso ng kristal sa marmol na sahig na parang mga bituing nahulog sa lupa. Bawat piraso ay sumasalamin sa gulat sa mukha ng anak kong babae. "Tatay, anong ginagawa mo dito?" Tinagusan ni Emilia ang magagarang usapan ng mga bisita sa kasal. Ang wedding gown niya, na nagastos ko ng 720,000, ay nag-alon habang humakbang siya palayo. "Hindi ka dapat dumating." Natigilan ako sa malaking pasukan ng ballroom. Hawak pa rin ang gift box na ako mismo ang nagbalot. Mga puting rosas na galing pa sa Ecuador ang nasa bawat sulok. Humahalo ang amoy nila sa mamahaling pabango at mapanghusgang tingin. Ang chandelier sa itaas ay nagkakalat ng bahaghari sa mga dingding na nagastos ko ng 3 buwan na kita para maupahan. "Anak, araw ng kasal mo to." Mas maliit ang boses ko kaysa inaasahan ko. "Gusto kitang batiin kayong dalawa." Lumitaw si Miguel sa tabi niya. Perpektong gawa ang tutsedo. Matulis ang ngiti na parang taglamig. "Ginoong Cruz, mukhang may hindi pagkakaunawaan." "Anong hindi pagkakaunawaan?" Tumingin ako sa pagitan nila. Hinintay ko sa mukha ni Emilia ang batang babaeng dating nagmamakaawa sa akin na itulak siya ng mas mataas sa swing. Tiningnan ni Emilia ang mga bisitang nakatingin sa amin. Mga babaeng naka-designer gown ang nagbubulungan sa likod ng kristal na champagne flute. Mga lalaking nakalibo-libong suit ang nagkunwaring hindi nakikinig, pero halatang nakikinig sa bawat salita. "Pribadong family celebration lang ito," sabi niya, masikip ang boses sa kahihiyan. "Immediate family lang." Parang malamig na tubo ang dating ng mga salita. 28 taon ng kwentong pampatulog, school play, at dance recital ang nawala sa isang pangungusap lang. 28 taon ng pagpili ko sa college fund niya kaysa sa sarili kong retirement. Kaligayahan niya kaysa sa ginhawa ko. Ako ang nagbayad ng kasalang ito, Emilia. Steady at totoo ang mga salitang lumabas. Bawat bulaklak, bawat plato, ang damit na suot mo, tumigas ang panga ni Miguel. "Hindi binibili ng pera ang klase, Ginoo." Tama si Miguel, bulong ni Emilia, hindi tumitingin sa akin. "Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagkakasya. Hindi mo naiintindihan ang uri ng tao rito. Naiintindihan ko ng perpekto. Hindi welcome sa mga party nila ang mga construction worker na nagtayo ng mga bahay nila. Ang lalaking nag-alay ng lahat para lang makapag-asawa ang anak niya sa ganitong mundo ay natapos na ang tungkulin. Tahimik na ang mga usapan sa paligid namin. Binaba ng photographer ang kamera. Tumutugtog pa rin ang string quartet. Walang kamalay-malay sa dramang nangyayari sa harap ng magarang backdrop. Nakita ko na. Inilagay ko ang gift box sa malapit na mesa sa pagitan ng mga hindi nagalaw na champagne flute at puting orchid. "Ayokong mapahiya ka. Tatay, wag mo nang pahirapan pa." Pinagmasdan ko ang mukha niya. Tinandaan ko ang mga itsurang hinahalikan ko tuwing good night sa loob ng 18 taon. Mga berdeng mata ng nanay niya na malamig na ngayon na parang bato sa ilog. Ang ngiting pinag-overtimean ko para makalagay ng braces. Ngayon nakatalikod sa akin. "Tama ka," sabi ko ng mahina. "Hindi ako bagay dito." Parang marathon ang lakad ko papunta sa labis. Mga designer heels ang nagiklik sa marmol. Bumalik ang bulong-bulungan sa likod ko. May tumawa ng mataas at pekeng. Mabigat sa malinis na sahig ang polish kong work boots na suot ko para sa okasyong ito. Sa labas, tinamaan ako ng hanging tagsibol na parang kalayaan. Nakabalandra sa harap ko ang parking lot na puno ng mamahaling sasakyan na hindi ko kayang bilhin kahit kailan. Nakatayo lang ang pickup truck ko sa pinakamalayong sulok. Doon talaga siya bagay sa mundo nila. Kinuha ko ang cellphone ko. Matatag ang mga daliri kahit lahat ng nangyari. 25 taon ng pagbuo ng kumpanya, mula wala ang nagturo sa akin ng pasensya. 25 taon ng pagmamahal sa walang utang na loob na anak, ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng katapatan. Lumiwanag ang screen sa mga missed call mula sa abogado ko tungkol sa property dispute. Nilagpasan ko sila para hanapin ang ibang numero. Yung hindi ko tinawagan ng ilang buwan, pero biglang kailangan ko. Nakatigil ang hinlalaki ko sa pangalan ng contact. First National Bank Business Services. Sa loob ng ballroom na iyon, ipinagdiriwang ng anak ko ang bagong buhay niya na wala ako. Sa labas,
Magsisimula na ako ng buhay ko na wala na siya. Tumunog ang telepono ng isang beses bago may sumagot. Mabilis na isinara ang mabibigat na pinto sa likod ko, na parang vault na nagsara ng tuluyan. Humina ang tugtugin ng kasal habang tumatawid ako sa asphalt papunta sa truck ko. Mas deliberate ang bawat hakbang kaysa dati. Naiwan ang gift box sa mesa nila. Inabandona na parang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Dala ng hanging Marso ang amoy ng paparating na ulan. Mas madilim ang ulap sa itaas ng Gothic spires ng venue. Nagkakalat ng anino sa mga luxury car na mas mahal pa sa bahay ng karamihan. Nag-crunch ang gravel sa ilalim ng boots ko habang papalapit ako sa truck. Nasa kamay ko na ang susi. Sa loob ng cab, bumalot sa akin ang katahimikan na parang armor. 3:47 ang nakita ko sa dashboard clock. May oras pa bago magsara ang bangko tuwing Sabado. May oras pa para sa ilang importanteng tawag. Nag-scroll ako sa contacts hanggang makita ko ang hinintay ko. First National Bank Business Services ang lumitaw sa screen. Nagdalawang isip ang daliri ko ng eksaktong 3 segundo bago pinindot ang tawag. First National, si Patricia ito. Paano ko po kayo matutulungan? Patricia, si James Cruz ito. Account number 774512. Kailangan kong mag-stop payment sa ilang authorized transactions. Siyempre po, Ginoong Cruz. Buksan ko lang ang account nyo. Pwede po bang i-verify ang social security number at apelido ng nanay nyo? Standard procedure po. Binigay ko ang impormasyon habang pinanonood ko ang mga bisita na dumarating sa main entrance ng venue. Mga babaeng naka-silk dress, mga lalaking nagtatama ng mamahaling cufflinks. Wala ni isa man sa kanila ang alam kung ano ang mangyayari. Salamat po. May kita akong malalaking transactions ngayong araw. Alin po ang mga iyon? Lahat po na may kaugnayan sa kasal. Venue rental, catering deposit, floral arrangements, photography, music services. Parang inventory ang bawat item na binanggit ko. Kailangang immediate ang implementation. Sir, malalaki po ang halagang ito. Sigurado po ba kayo na gusto nyong i-stop lahat? Siguradong sigurado. Nagbago ang sitwasyon. Puno ng keyboard clicks ang pause. Kailangan ko po ng authorization codes para sa transactions na lampas, 600,000. Binigkas ko ang mga kode mula sa memorya. 25 taon ng pagpapatakbo ng construction business ang nagturo sa akin na tandaan ang bawat mahalagang numero, kontrata, at authorization. Tapos na po ang stop payments. Generate na ang confirmation numbers. May iba pa po ba? Sakto na po sa banking side. Salamat, Patricia. Susunod na tawag ay sa pinakamagaling na catering sa Maynila. Yung pinilit ni Emilia kahit sobrang mahal. Elegant Affairs Catering. Si Marcos ito. Marcos, si James Cruz ito. Tungkol sa Anderson wedding reception na nangyayari ngayon. Ginoong Cruz. Maganda po ang lahat. Puri ng mga bisita ang appetizers. May financial complication po. Binawi ang payment authorization. Gusto niyong protektahan ang equipment at natitirang pagkain. Matagal ang katahimikan. Pasensya na. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nag-stop payment ang bangko sa kontrata niyo. Effective immediately po. Imumungkahi ko po na i-secure niyo ang assets niyo. Pero, kasagsagan po ng service. Hindi pa nga na-serve ang main course. Nakakaawa naman ang teaming. Matatag pa rin ang boses ko. Professional. Pwedeng makipag-usap kayo sa wedding party tungkol sa alternatibong bayad. Binaba ni Marcos ng walang salitang pamamaalam. Matalino ang florist, sumagot sa ikalawang ring. Bellingham Bloms, si Susan ito. Susan, si James Cruz tungkol sa mga bulaklak ng Anderson wedding. Ginoong Cruz, kahanga-hanga po ang arrangements. Sobrang natuwa ang bride sa mga orchid. May problema sa bayad. Kinansela ang bank authorization. Kailangan niyong kunin ang mga arrangements kung gusto niyong may matira man lang. Kunin. Pero nakapaloob na po sa buong desag ng venue. Business is business, Susan. Bilisan niyo po. 3 tawag pa ang sumunod. Photography, string quartet, petty linen rental. Par-pareho ang pattern, professional courtesy, tapos gulat, tapos biglang baba ng telepono habang nagkakagulo ang mga vendor para protektahan ang sarili nila. 4:15 nang matapos ang huling tawag. Sa windshield, nakita ko ang puting catering van na huminto sa service entrance ng venue. Si Marcos siguro, kukunin ang makakaya niya. Sa loob ng ballroom na iyon, malamang nakikipagkilala pa rin si Emilia sa mga bisita. Walang kamalay-malay na ang perpektong kasal niya ay magiging napakamahal na leksyon. Si Miguel naman siguro ay nakikipag-usap sa mga kaibigan ng tatay niya. Kampante sa kanyang pagiging superior
sa simpleng construction worker. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano talaga ang ipinagpalit nila ngayong araw. Pinatakbo ko ang makina at lumabas sa parking space. Mabagal na dumaan sa harap ng venue. Sa matatangkad na bintana, nasilayan ko ang reception. Mga kristal na baso na itinataas sa toos. Mga eleganteng tao na gumagalaw sa makintab na sahig. Lahat ng iyon ay magbabago na. Nag-vibrate ang phone ko. Tawag mula kay Emilia. Pinabayaan ko. 4:20 nang dumating ang unang truck. Bellingham Bloms ang nakasulat sa puting panel. Si Susan sa manibela, 2 assistant sa tabi. Nagbark sila malapit sa service entrance at naglabas ng mga walang laman na container. Mabilis at propesyonal. Sa mga bintana ng venue, kita ko pa rin ang cocktail reception na sagana. Nahuli ng chandelier light ang mga kristal na baso habang naghahalo ang mga bisita sa paligid ng mga imported na orchid ni Emilia. Malawak ang ngiti ni Miguel habang nagkukwento sa grupo ng mga lalaking naka-expensive suite. Malamang tungkol sa bagong negosyo niya. Ni hindi napansin ng bride at groom ang florist team na pumasok sa side door. Nakatayo si Emilia malapit sa main entrance. Nagninining sa 720,000 na silk at perlas. Tumatanggap ng pagbati mula sa mga kamag-anak. Malakas at masaya ang tawa niya sa buong ballroom. Magbabago rin iyon sa madaling panahon. Lumitaw si Susan sa may pinto ng ballroom na may 2 malaking plastic container. Diretso siyang lumakad sa main altar arrangement. Kasama ang mga assistant sa maliliit na display. Nagsimulang lumingon ang mga bisita. Napalitan ng gulat ang saya habang sinisimulan ng team na tanggalin ang centerpiece. "Excuse me po." Lumapit si Emilia kay Susan na may ngiti ng taong sanay mag-manage ng staff. "Kasagsagan ng reception namin. Pwedeng mamaya na lang ang kailangan nyo." Tumuwid si Susan. Hawak ang bundle ng puting orchid. "Ma'am, si Susan ito ng Bellingham Bloms. Kinansela ang payment authorization para sa mga bulaklak na ito, 40 minuto na ang nakakalipas. Kailangan ko pong bawiin ang aming ari-arian." Kumukisla pa rin ang ngiti ni Emilia, pero nag-alangan. "Hindi po possible yon. Bayad na po lahat weeks ago." Diretso po kaming kinontak ng account holder na si James Cruz. Lahat ng bayad ay pinahinto. Patuloy na tinanggal ni Susan ang mga bulaklak ng propesyonal. "May written authorization po ako para kunin ang mga arrangements." Nawala ang kulay sa mukha ni Emilia. Tahimik na ang mga bisita sa paligid nila. Mabilis na tumawid si Miguel sa kwarto. Nagbabago ang ekspresyon mula sa gulat tungo sa galit. Ano po ba talaga ang nangyayari rito? Malakas ang boses niya na parang sanay na hindi tinatanong. "Payment issue po, sir. Kinukuha po namin ang hindi pa nabayarang merchandise." Nagsimulang balutan ng assistant ni Susan ng protective plastic ang altar arrangement. "Hindi po katanggap-tanggap ito." Namula ang mukha ni Miguel. "Ipatawag nyo agad ang manager nyo. Ako po ang manager at malinaw sa kontrata na kapag kinansela ang bayad, wala na kaming obligasyon." Tumango si Susan sa mga assistant na nagsimulang kunin ang mga centerpiece sa mga mesa habang nanonood ang mga bisita sa nakakagulat na katahimikan. Huminto ang Elegant Affairs Keteng van sa labas habang patuloy ang systematic removal ng team ni Susan. Lumabas si Marcos na may 3 staff, seryoso ang mukha. Pumasok sila ngayon sa main door. Walang kahit anong pagtatago. Pinanonood ni Emilia ang pagkawala ng mga orchid sa mga container. Unti-unting nawawasak ang perpektong composure niya na parang baso. "Dapat may mali. Hindi gagawin iyon ng tatay ko. Hindi niya kaya. Ma'am, kailangan na po naming itigil agad ang food service." Lumapit si Marcos na may hawak na clipboard. "Binawi ang payment authorization kaninang 4:15. Obligado po kaming protektahan ang equipment at natitirang inventory." Humarang si Miguel sa pagitan nila ni Emilia. Tumataas ang boses. "Kasal ko ito. Hindi nyo pwedeng itigil sa kalagitnaan. Kaya po namin at kailangan po talaga, sir. Kapag kinansela ang payment authorization, standard procedure po ang immediate asset protection." Tinawag ni Marcos ang team niya na nagsimulang takpan ng puting tela ang mga serving station. Kabado ang mga bisita, hindi hinahawakan ang tiyampag. Naging mahina at puno ng pag-aalala ang mga usapan. May tumunog na cellphone, matinis at nakakabula sa tensyon. Tumigil ang string quartet nang dumating ang equipment coordinator nila. Tumahimik ang mga mikropono. Nawala ang tunog ng speaker. Pati ang ambient lighting ay nagbago habang dinidiskonekta ng sound technician ang mixing board. Natigilan si Emilia sa gitna ng gumuguho niyang reception. Nanatiling perpekto ang wedding gown sa gitna ng kaguluhan ng mga nawawalang serbisyo. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi ngayon.
Hindi ganito. Emilia, anong klaseng arrangement ba ang ginawa ng pamilya mo? May bagong hinala ang boses ni Miguel. Inililipat ang galit mula sa mga vendor tungo sa kanyang bride. Hindi ko alam. Dapat na ayos na lahat. Bumigay ang boses niya sa unang tunay na takot. Lumitaw ang venue coordinator. Nakadikit ang cellphone sa tainga. Nagbubulong ng urgent. Lumapit siya kay Emilia na halatang ayaw. GNG, Anderson, kakausap ko lang ng accounting department namin. Lahat ng bayad para sa event ngayon ay galing sa isang account ni James Cruz. Binawi ng account holder ang authorization sa lahat ng transaction. Tuluyang nawasak ang composure ni Emilia. Ang batang babaeng pinalaya sa sariling kasal ay sa wakas naiintindihan ang laki ng kabutihang loob ng tatay niya at ang kahihinatnan ng kanyang kalupitan. Kinuha niya ang cellphone niya nang nanginginig ang mga kamay. Nag-scroll sa pamilyar na contact. Sa labas sa parking lot, nagsimulang tumunog ang phone ko. Nag-vibrate sa dashboard ang phone ko. Lumiwanag ang pangalan ni Emilia. Sa windshield, nakita ko ang silhouette niya sa may pinto ng venue. Nakadikit sa tainga ang cellphone nang may desperadong urgency. Hindi ko sinagot. Hindi pa. 25 taon ng pagmamahal sa babaeng iyon ang humantong sa sandaling ito. 25 taon ng paniniwala na ang sakripisyo ay magbubunga ng karakter. Hindi sisira nito. 3 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang nanay niya. 6 na buwan lang, brutal na cancer ang kumuha kay Sarah. Iniwan ako na may toddler na humihingi ng mommy tuwing umaga at gabi. Pwede akong nag-asawa ulit agad. Humanap ng tutulong sa pagpalaki sa kanya. Sa halip, pinili kong maging lahat ng kailangan ni Emilia. Tatay, babasahan mo pa ba ako ng isa pang kwento? Tanong niya noong 5 taong gulang. Nakayakap sa dibdib ko sa pink niyang pajama. 3 libro na ang nabasa ko. May maagang meeting pa ako kinabukasan sa mga potential investor. Pero ang berdeng mata niya, mata ni Sarah, puno ng tiwala. Siyempre, anak, laging may oras si tatay para sa'yo. Iyon ang naging motto ko. Lagi nang may oras si James Cruz para kay Emilia, at pera, at lahat ng kailangan niya para sumaya. Kalahati ng quarterly profit ko ang napunta sa private school tuition niya noong 8 anyos siya. Pinakamagandang edukasyon na kaya ng pera. Sabi ko sa sarili ko, habang sumusulat ng check na nangangahulugan ng mas kaunting business expansion. Mas maliit na personal budget. Niyakap ako ni Emilia nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa Riverside Academy. Salamat, tatay. Mag-aaral akong mabuti para ma-proud ka. At nag-aral nga siya ng mabuti. Puro A sa elementarya. School place kung saan nakaupo ako sa unahan. Mas malakas ang palakpak ng mga kalaust kong kamay kaysa sa ibang magulang. Hahanapin niya ako pagkatapos. Nagniningning sa tagumpay. Nakita mo ba akong natandaan lahat ng lines ko? Tay. Ikaw ang iniisip ko habang nasa stage. Nagbago ang high school. Sa Riverside Academy, mayaman ang mga classmate. May trust fund at summer homes. Nagsimulang mapansin ni Emilia ang pagkakaiba. Mas mahal pa sa kotse ng iba ang sweet, 16 na party niya. BMW sa driveway. Professional catering. Designer decorations. BMW daw lahat ng iba. Nakakahiya tong Honda na to. 2015 iyon. Unang beses na naging expectation ang pera kaysa pasasalamat. Dapat ko nang nakita ang babala. Halos mabankrupt ang business expansion na plano ko sa college expenses. Northwestern University, dream school ni Emilia, nangailangan ng sakripisyong lampas sa tuition. Sorority Jews, spring break sa Cancun, study abroad sa Italy. Bawat semester, bagong financial demand. Tatay, kailangan ko ng 180,000 para sa business fraternity trip. Importante daw sa networking. Naging transaction request na ang mga tawag. Bihira na ang pag-uwi, holidays lang. Kapag tumawag si Emilia, eksakto lang ang haba para ipaliwanag kung bakit niya kailangan ang pera at gaano kabilis niya kailangan matransfer. Sa graduate school niya, nakilala si Miguel. Old money, family connections. Lahat ng hindi ko maibigay kahit ilang dekada akong nagsikat. Nagsimula nang mag-comment si Emilia tungkol sa hitsura ko sa family gatherings. Pwedeng huwag mong suotin yung work boots mo kapag pumunta ka rito. Andito mga kaibigan ni Miguel. Ang babaeng dating nagpapasalamat sa bedtime stories ay nahihiya na ngayon sa taong nagbigay ng lahat ng gusto niya. Wala nang halaga sa bagong social circle niya ang tagumpay ko sa construction. Ang pagbuo ng kumpanya na nagpopondo sa Lifestyle niya ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi ako bagay sa Lifestyle niya. Noong nakaang Pasko, ipinakilala niya ako sa magulang ni Miguel bilang tatay ni Emilia. May maliit na business. Maliit na business. 25 taon ng pagbuo sa cruise construction mula wala. 60 empleyado.
Sapat na kita para suportahan ang prinsesa niyang lifestyle. Naging maliit na business lang. Tay, kailangan nating pag-usapan ang pondo sa kasal. May certain expectations ang pamilya ni Miguel sa ceremony. Hindi salamat sa offer mong magbayad. Hindi nagpapasalamat kami sa tulong mo. Expectation lang. Parang ang buhay ko ay umiikot lang sa pagtugon sa social requirements niya. Parang business negotiation, ang wedding planning meetings. May spreadsheets si Emilia. May opinion si Miguel tungkol sa cost efficiency. Walang umamin na bawat line item ay buwan ng paggawa ko. Bulaklak na galing Ecuador. Tiyampag na mas mahal pa sa isang araw na sweldo ng mga trabahador ko ang isang bote. Damit na mas mahal pa sa isang buwang upa ng karamihan. Hindi naman ito tungkol sa pera, Tay. Tungkol ito sa quality. Alam ng pamilya ni Miguel ang quality. Quality na binili ng pera ko, pero binababa ng presensya ko. Ang tagumpay na nagbigay daan sa dream wedding nila ang siyang nagiging dahilan kung bakit masyado akong kumon para dumalo rito. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Ikatlong tawag ni Emilia sa loob ng 5 minuto. Sa mga bintana ng venue, nakita ko siyang naglalakad-lakad. Nakasunod sa kanya ang wedding gown na parang bandila ng pagsuko. 25 taon ng sakripisyo ang lumikha ng sandaling ito. Hindi anak na nagpapasalamat sa kabutihang loob ng tatay, kundi desperadong babae na sa wakas naiintindihan kung ano ang itinapon niya. Perpekto ang irony. Ang pag-ibig na nagpaspoil sa kanya ang siyang magtuturo sa kanya ng tunay na halaga nito. Hinawakan ko ang cellphone. Oras na para sagutin. Humihina ang makina habang lumalabas ako ng parking lot. Lumiliit ang frantic na silhouette ni Emilia sa rearview mirror ko. Parang beacon sa papalapit na dilim ang phone niya. Ikapito ng tawag sa loob ng 1-0 minuto. Bawat ring ay deliberate, kontrolado. Oras ko ito, hindi niya. 20 minuto ang biyahe pauwi sa gitna ng Sabado ng gabi sa Maynila. 20 minuto ng panonood sa phone ko na lumiliwanag sa pangalan ni Emilia. Mas desperado ang bawat tawag. Pagdating ko sa driveway, 4 na voicemail na ang iniwan niya. Pinakinggan ko habang nasa garahe ako. Nakapatay ang makina. Nagsara ang garage door sa likod ko na parang kurtina sa unang act ng araw na ito. Voicemail 1. Tay, may problema sa bayad. May mali. Tawagan mo ako agad. Voicemail 2. Hindi na nakakatuwa. Kinukuha na ng vendors ang lahat. Nakatingin ang mga tao. Tawagan mo na lang ako. Voicemail 3. Please, Tay. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagtatanong ang pamilya ni Miguel na hindi ko masagot. Voicemail 4. Bumigay ang boses niya. Kailangan kita. Pakisagot naman, please. Tumunog ulit habang tinatapos ko ang ika-4 na message. Lumitaw ulit ang pangalan ni Emilia, kasama ang picture niya sa college graduation niya. Huling beses niyang yakap ako nang hindi muna humihingi ng pera. Sinagot ko sa ika-5 ring, Hello, Emilia. Tay, sa wakas, anong ginawa mo? Paanong mo nasira ang kasal ko? Puro panik na ang boses niya. Wala na ang malamig na dismissal kanina. Maganda. Panik ang ibig sabihin aware na siya. Aware ang unang hakbang sa pag-unawa. Hindi ko sinira ang kahit ano. Sabi ko, pantay ang boses. Ni Piso ay hindi siya nag-ambag sa sariling suporta. Hindi siya tumagal ng trabaho ng mahigit 6 na buwan. Hindi siya nag-alala sa gastos o nagpasalamat sa sakripisyo. Binuksan ko ang mga foto, album na pinanatili ko mula pagkabata niya. Si Emilia sa 8, ngiping bukaka at nagniningning pagkatapos ng unang school play. Salamat sa pagpunta, Tay. Nakita mo ba kung gaano kalakas ang palakpak ng lahat? Si Emilia sa 12, tagumpay pagkatapos manalo sa spelling bee. Inisip kita ng kinakabahan ako. Nakatulong sa pag-remember ko ng words. Kailan siya live tumingin sa akin bilang tao na dapat pasalamatan? Kailan ako naging source lang ng pondo sa mga ambisyon niya? Tumunog ulit ang phone ko. Ika-14 na tawag ni Emilia mula nang matapos ang usapan namin. Sa pagkakataong ito, may iniwang voicemail. Tay, pakisagot naman. Pinag-iisipan ko ang sinabi mo. Alam ko hindi pa ako sapat na nagpapasalamat. Alam ko tinake for granted kita. Galit na galit ang pamilya ni Miguel. Nagtatanong sila tungkol sa financial situation na hindi ko masagot. Kailangan ko malaman kung ano ang gusto mo sa akin. Ang gusto ko ay 25 taon ng pasasalamat na hindi na darating. Ang kailangan ko ay kumpirmasyon na naiintindihan ni Emilia ang halaga ng mga bagay na basta na lang niya itinapon. Inimbrinta ko ang sumari ng spreadsheet at inayos ang supporting documents sa Manila folders. Education, transportation, housing, personal expenses, wedding costs. Makapal ang bawat folder sa ebidensya ng pag-ibig na naging dolyar,
Sakripisyo na nasukat sa bank transfers. Bukas ay magdadala ng mga usapan na hindi pa handa si Emilia. Mga tanong tungkol sa responsibility, accountability, at tunay na halaga ng entitlement. Gabi para sa paghahanda. Nakakalat sa desk ko ang dokumentasyon na parang ebidensya sa korte. Halos 60 milyon na suporta na ibinigay ng walang tanong, pasasalamat, o pagkilala. Nag-live si Emilia na parang royalty, habang itinuturing akong hired help. Magbabago na ang arrangement na iyon. Nag-vibrate ulit ang phone ko sa pangalan ni Emilia. Hinawakan ko, tapos tumigil. Hindi pa. Hayaan niyang maramdaman kung ano ang walang magawa. Hayaan niyang lasapin ang panik ng financial dependence na walang garantiya. Magpapatuloy ang edukasyon sa umaga. Dumating ang linggo ng umaga na may malamig na hanging Marso at ang kalinawan na dulot ng maayos na paghahanda. Nasa may pintuan ng briefcase ko. Puno ng 25 taon ng documented evidence. Nakipag-appointment si Richards and Associates sa emergency consultation ng Siyam, oras ang professional courtesy sa pagitan ng mga businessman na naiintindihan na hindi lahat pwede hintayin ang loans. Seryoso ang law office. Mahogany panels, legal books sa mga dingding, certificates ng dekada ng successful practice. Personal akong sinalubong ni Margaret Richards sa conference room. Pilak ang buhok at matalas ang suite na nagpapakita ng kakayahan na kailangan ko. Ginoong Cruz, na-review ko na ang preliminary documentation nyo. Kahanga-hanga ang level ng record keeping. Ikinakalat niya ang mga folder ko sa makintab na mesa. Mabilis na sinuri ang financial summaries. Bawat pahina ay buwan ng lifestyle ni Emilia na pinondohan ng sakripisyo ko. Ang total amount, halos 60 milyon sa 25 taon. Malaki pa rin yan kahit sa standards namin. Gusto ko pong mahandle ito ng propesyonal. Sabi ko, naupo sa leader chair sa tapat niya. Walang emosyon, business lang. Kailangang maintindihan ni Emilia ang financial reality ng mga tinak for granted niya. Tumango si Margaret, nagsusulat sa yellow legal pad. Sinusuportahan ng dokumentasyon ang gift reclassification o promissory note establishment. Dahil sa pattern ng lumalaking demands na walang reciprocal responsibility, maraming recovery options tayo. Surgical precision ang pagkakalista niya ng strategy. Formal demand letter na humihingi ng full repayment sa loob ng 30 araw. Detalyadong accounting ng lahat ng gastos na may supporting evidence. Malinaw na timeline para sa response at negotiation. Professional consequences kapag hindi sumunod. Ginagawa nitong business transaction ang family dispute. Mas malinis para sa lahat. Sa 11 oras handa na ang mga dokumento. Official letterhead, formal language, seryosong implikasyon. Simple ang demand. 56.2 milyon na repayment sa loob ng 30 araw o magsisimula ang legal proceedings. Iayos natin ang courier delivery ngayong hapon. Kailangan pirmahan para may official record ng receipt. Umuwi ako na may kopya ng lahat. Halo ang satisfaction sa lungkot sa pangangailangan ng ganitong hakbang. Si Emilia ang lumikha nito sa pamamagitan ng mga taon ng entitlement. Ako lang ang nagbibigay ng consequences na hindi pa niya naranasan. Eksaktong 2 oras 15 minuto yem. Tumawag ang phone ko. Courier service na nagkumpirma ng delivery sa Spokane Grand Hotel. Room 1,247. Pinirmahan ni Emilia Clark Anderson. Nagsimula na ang formal process. Naisip ko ang gulat ni Emilia kapag tinawagan siya ng hotel desk tungkol sa legal delivery. Akala niya vendor paperwork lang. Si Miguel siguro ang magtatake charge bilang responsible husband. Bubuksan ang official seal ng may karaniwang arrogance. Tapos magbabasa. Unti-unting dumarating ang pagkaunawa. Nagsimulang tumunog ang phone ko ng 2 oras 47 minuto yem paulit-ulit na lumitaw ang pangalan ni Emilia sa screen ko. Pinabayaan ko ang bawat tawag. Mas desperado ang bawat message kaysa sa nauna. Message 1. Tay, ano tong legal document? Hindi ito seryoso. Message 2. 56 milyon. Impossible iyan. Hindi mo sinabi na mga utang ito. Message 3. Please tawagan mo ako. Galit na galit si Miguel. Nagtatanong ang pamilya niya na hindi ko masagot. Message 4. Bumigay ang boses niya. Hindi ko maintindihan kung paanong biglang sumama lahat. Sa Grand Hotel, natututo na sina Emilia at Miguel kung ano ang accountability kapag may legal authority. 25 taon ng regalo ang nai-reclassify bilang recoverable debt. Na-document, na-quantify, at subject na sa collection procedures ang financial dependency nila. Opening act pa lang ang kasalang disaster. Ito na ang main performance. Malinaw na ipinaliwanag ni Margaret ang proseso. Standard procedure ang civil debt recovery. Kailangan nila ng legal representation,
para makasagot ng maayos. Gastos iyan na wala silang pera at utang na hindi nila kayang bayaran. Nagpatuloy ang frantic calls ni Emilia sa buong hapon. 15 missed calls, 8 voicemail. Bawat isa ay nagpapakita ng mas malalim na pagkaunawa sa kanyang kawalan ng magawa. Ang babaeng pinalayas ako sa kasal niya ay nagsisimula ng maunawaan kung ano talaga ang pinalayas niya. Perpekto ang irony. 25 taon niyang tinake for granted ang financial support ko. Gayon, 30 araw siyang may para bayaran lahat na may professional consequences kapag nabigo. Nagring ulit ang phone ko. 16 na tawag ni Emilia. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Tay, please. Kailangan nating mag-usap ng makatwiran. Bumigay ang boses ni Emilia sa speaker. Pagod na ang kapalit ng panik mula kahapon. Hindi pwede totohanin tong legal document. Naupo ako sa upuan sa kusina. Mainit ang kape sa tabi ko. Sa bintana, payapa ang linggo ng hapon sa Maynila. Mga pamilyang naglalakad ng aso. Mga batang nagbibisikleta. Normal na tao sa normal na buhay. Totoong-totoo ang dokumento, Emilia. Gayon din ang 30 araw na mayroon ka para sumagot. Pero 56 milyon, impossible yon. Hindi mo sinabi na utang pala lahat. Hindi ko rin sinabi na regalo. Akala mo lang. Sa background, naririnig ko ang matinis na boses ni Miguel sa frustration. May kaluskos ng papel, tunog ng lakad. Emilia, may naiintindihan ka ba? Sinabi ko, pantay ang boses. Sino eksakto ang balak mong tawagan para tulungan ka sa sitwasyong ito? Matagal ang katahimikan. Pamilya, kaibigan, mga taong nagmamahal sa akin. Ah, ganon. Well, may 29 na araw ka pa. Simulan mo nang tawagan sila. Binaba ko ang usapan at pinatay ang phone sa silen. Hayaan nating malaman ni Emilia ang alam ko na. Na halos 60 milyon na utang ang magpapakita kung sino talaga ang handang tumulong at kung sino ang mag-e-excuse ng mahinahon. Paulit-ulit na lumiwanag ang phone ko sa buong hapon. Lumilitaw at nawawala ang pangalan ni Emilia na parang distress signal. Pinabayaan ko ang bawat tawag. Hindi pinakinggan ang bawat voicemail. Sa gabi, tumigil na ang mga tawag. Iba ang katahimikan ng Lunes ng umaga. Walang frantic message mula kay Emilia. Walang desperadong voicemail. Tahimik lang. Pumunta ako sa construction site kung saan nagsisimula kaming mag-break ground sa bagong office complex. Laging nakatulong sa akin ang physical work para mag-isip ng malinaw. Tunog ng makinarya, amoy ng bagong lupa, satisfaction ng pagbuo ng matibay at permanenteng bagay. Lumapit sa akin ang foreman kong si Dev mga 10 oras ang boss. Parang iba ka ngayon. Okay ka lang ba? Family situation. Sabi ko, pinanonood ang excavator na naglilinis ng foundation space. Minsan kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon para sa ikabubuti ng tao. Mga anak, ganon. Nag-vibrate ang phone ko. Text message mula kay Emilia. Tay, sinusubukan ko ng tawagan ang pamilya at kaibigan. Gulat na gulat silang lahat sa halaga. Please tawagan mo ako. Binura ko nang hindi sumasagot. Dumating ang isa pang text, 1 oras pagkatapos. Sabi ni Tita Margaret hindi siya pwede makialam. Dapat daw matuto akong maging responsible. Ano ibig sabihin nun? Tapos isa pa. Hindi na sinasagot ni Sarah ang tawag ko. Nagtatanong si Lisa kung bakit hindi ako nagtrabaho kahit kailan. Parang may kasalanan ako sa trato nila sa akin. Nagpatuloy ang mga message sa buong hapon. Bawat isa ay nagpapakita ng lumalaking isolation ni Emilia. Hindi comfortable ang college roommate niya sa usapan. Nagulat ang mga sorority sisters niya sa financial details. Ang ilang natitira niyang kaibigan ay walang kakayahang tumulong sa ganong halaga. May sariling problema si Miguel. Mukhang 3 beses nang tumawag ang nanay niya na humihingi ng paliwanag. Gusto ng tatay niya ng family meeting tungkol sa reputation management. Nagtatanong ang kapatid niya tungkol sa financial disclosure bago ang kasal. Sa Martes, malinaw na ang pattern. Gumuguho ang support network ni Emilia sa bigat ng halos 60 milyon na utang. Ang mga taong nasiyahan sa generous, masaya, at mamahaling regalo niya ay biglang hindi available kapag kailangan niya ng tulong pinansyal. Miyerkules ang nagdala ng ibang message. Tay, pinipilit ng pamilya ni Miguel na mag-annulment siya. Akala nila financial deception ang kasal namin. Please tawagan mo ako para maayos natin ito. Halos ngumiti ako. Mas mabilis palang makaintindi ng realidad ang pamilya ni Miguel kaysa sa anak nila. Mas maikli ang message sa Huwebes. Walang tutulong. Puro excuses lahat. Halos hindi na ako kinakausap ni Miguel. Gusto ng magulang niya na magkonsulta siya ng abogado para protektahan ang assets niya. Hindi ko maintindihan kung paanong biglang nagbago lahat.
25 araw na lang. Natututo na si Emilia kung ano talaga ang financial independence kapag hindi mo pa natutunan kung paano ito makamit. Eksakto ang pag-usad ng edukasyon ayon sa plano. Iba ang katahimikan ng Biyernes ng umaga. Walang text message mula kay Emilia. Walang desperadong voicemail. Unusual na katahimikan na nagpadala sa akin na i-check ang phone ko 2 beses para siguraduhin na gumagana ito. Nagsimula ang atake. Loons. Pumasok ang assistant kong si Rachel sa office ko mga oras na may hawak na printed email na halatang nag-aalala. Ginoong Cruz, may inquiry ito mula sa Manila Business Journal. Nagtatanong sila tungkol sa family troubles na nakakaapekto sa operations ng business nyo. Binasa ko ang email ng 2 beses. Professional ang language, pero matatalim ang tanong tungkol sa stability at trato ko sa pamilya. May gumagawa ng tawag. Alam nyo po ba kung paano nila nalaman? May iba pa po ito. Ipinakita sa akin ni Rachel ang tablet niya na may Facebook post na mahigit 200 shares na. Wedding photo ni Emilia, maganda at nagniningning. Sinundan ng emosyonal na text na nagsasabi ng walang pusong ama na sumira sa special day niya at ngayon ay humihingi ng imposibleng bayad bilang parusa. Inilalarawan akong unstable na tao na naghihiganti sa anak sa perceived slights. Daan-daang comment ang nagpahayag ng gulat at simpatya. Ilan sa mga ito ay nagtag ng local business owners na kakilala ko sa loob ng dekada. Tumunog ang phone ko. Si Bob Martinez ng Martinez Concrete, 20 taon ng business partner. Jaim, nakakakita ako ng mga nakakabahalang bagay online. May sinasabi na may problema kayo sa wedding expenses ng anak mo. Bob, may dokumentasyon na nagsasabi ng ibang kwento. Sana nga, kasi may nagtatanong na tungkol sa kontrata natin sa city. Alam mo naman kung paano ang politika dito. 3 tawag pa ang sumunod sa loob ng 1 oras. Lahat nagpapahayag ng concern. Lahat maingat na nagtatanong tungkol sa mental state ko at business decisions. Busi sina Emilia at Miguel. Madali kong natuklasan ang strategy ni Miguel. Binubuksan ng apelyido ng pamilya niya ang mga pinto sa social circles ng Maynila. Abot ng Anderson Family Connections ang country clubs, charity boards, at professional organizations kung saan mahalaga ang reputasyon. Ginagamit nila ang mga koneksyong iyon para ikalat ang narrative ni Emilia bilang victim. Mainit ang mga local Facebook groups sa second-hand versions ng kwento. Construction company owner demands 27 milyon sa anak pagkatapos sirain ang kasal. Manila businessman demands wedding expenses from own child. Mas dramatiko at mas nakakasira ang bawat retelling. Sa tanghali, 7 business-related calls na ang natanggap ko. Lahat nagpapahayag ng concern. Nagdaka ang president ng Rotary Club tungkol sa state of mind ko sa upcoming community projects. 3 kontraktor ang nagbanggit ng naririnig nilang bagay na maaring makaapekto sa working relationship namin. Maingat na pinili nina Emilia at Miguel ang battlefield. Sa lungsod tulad ng Maynila, pera ang reputasyon. Sirain ang standing ng isang tao sa business community. Sirain mo ang kabuhayan niya. Nagkamali sila sa isang crucial factor. Umuwi ako at kinuha ang dokumentasyon na tinulungan akong ayusin ni Margaret Richards. 25 taon ng financial records na categorized at summarized. Bawat seke, bawat bayad, bawat gastos na hindi man lang tinanong o pinasalamatan ni Emilia. Tapos gumawa ako ng sarili kong mga tawag. Margaret, kailangan ko ng press conference bukas ng umaga. Magka-public tayo ng kumpletong financial documentation. Sigurado po ba kayo? Kapag naging public na ito, hindi na maaring bawiin. Ginamit na nila Emilia at Miguel ang public. Oras na para sa katotohanan. Methodical ang susunod na 6 oras na paghahanda. Direktang tinawagan ko ang Manila Business Journal. Nag-offer ng complete financial transparency. Tinawagan ko ang 3 reporters na naabot ng campaign ni Emilia. Nangako ng documented evidence na magkukwento ng totoong kwento. Pinakamahalaga, tinawagan ko ang 25 taon kong business partners, community leaders, at professional associates. Mga taong nakakita sa akin na bumuo ng cruise construction mula wala. Mga taong nakakita sa dedication ko sa business at pamilya sa loob ng dekada. Dev, tatawagan ko lahat sa contractor list natin. May kwento bukas na magtatama sa sitwasyon ni Emilia. Sa gabi, may confirmation na ako na tatakbo sa Manila Business Journal ang feature story. Pumayag ang local news stations na i-cover ang press conference. Nakopya at handa na para ipamigay ang dokumentasyon. 3 araw lang tumagal ang atake ni Emilia. 1 umaga lang ang tatagal ng response ko. Ang katotohanan, maayos na documented at profesional na iprinisinta, ay mas malakas kaysa sa social media manipulation at emotional appeals. 24 araw na lang sa legal deadline.
Sa hapon bukas, maintindihan ni Emilia na ang pagsira ng reputasyon ay laro na pinakamagaling laruin ng mga taong may tunay na substance na ipagtanggol. Dumating ang Martes ng umaga nang may precision ng construction schedule. Eksaktong 9 oras Inilathala ko ang 25 taon ng financial documentation sa lahat ng platform na kinontamina ng kasinungalingan nina Emilia at Miguel. Methodical, professional, hindi may kakaila ang presentation. Bank statements na nagpapakita ng 56.2 milyon na bayad sa 25 taon. Categorized spreadsheets na nagdedetalye ng education costs, transportation expenses, housing support, at lifestyle funding. Mga larawan ni Emilia sa bawat yugto ng kanyang spoiled life. Bawat larawan ay may kaukulang financial support. Complete transparency. 25 taon ng parental support documented. Basahin ang headline na pinili ko. Sa ilalim nito, komprehensibong timeline na nagpapakita ng progression ni Emilia mula grateful child tungo sa entitled adult na may bawat pisong ginastos, documented, at verified. Agad ang response. Sa loob ng 1 oras, nagsimulang tumunog ang phone ko ng ibang boses. Hindi concern ngayon. Support, James. Hindi ko alam ang laki ng suporta na ibinigay mo. Sabi ni Tom Bradley ng Bradley Electrical. College ang mga anak ko at mga 900,000 lang ang nagagastos ko kada taon. Ikaw, 900,000 kada semester. Tumawag ulit si Bob Martinez. May utang na loob ako sa'yo. Pagkatapos makita ang bank records, naiintindihan ko na kung ano ang pinagdadaanan mo. Babaliw ang sinumang magulang sa ganyang level ng entitlement. Parang reverse avalanche ang shift ng social media momentum. Ang mga comment na sumuporta sa victim narrative ni Emilia ay biglang mukhang naive sa harap ng financial reality. Mga screenshot ng bank statements na nagpapakita ng 3.1 milyon annual college tuition. Mga resibo ng 3 magkakaibang luxury car. 28 taon ng housing, damit, at lifestyle expenses na impossible para sa karamihan. Tinawag ako ni Margaret Richards ng 11 oras James. Kahanga-hanga ang response. Gusto ng Manila Business Journal na mag-feature tungkol sa financial responsibility at entitlement. Nagawa mong gawing community education moment ang reputation attack. Sa tanghali, pathetic na ang itsura ng original Facebook post ni Emilia sa harap ng bundok ng ebidensya na ibinigay ko. Ipinapasa ng mga tao ang documentation ko na may comment na, ito ang tunay na parental sacrifice, kaya nga humihingi siya ng bayad. Full-time job ang ganitong suporta. Buong buo ang rally ng Manila construction community. Ang mga kontraktor na nagduda sa stability ko ay ngayon nagkukwento ng work, ethic at integrity ko. Naglabas ng public statement ang president ng Rotary Club na sumusuporta sa posisyon ko. Pati opisina ng mayor ay naglabas ng comment tungkol sa kahalagahan ng financial responsibility sa family relationships. Nag-text sa akin si Dev mula sa construction site. Boss, pinag-usapan ng crew ang sitwasyon mo. Lahat kami sumusuporta sa iyo. Hindi makapaniwala kung ano ang pinagdadaanan mo kay Emilia. Kinuha ng local news stations ang kwento bilang human interest piece tungkol sa parental sacrifice at accountability. Ginawang madali ng documented evidence ang trabaho nila. Kailangan lang nilang ipresenta ang facts at hayaan ang viewers na mag-conclude. Spectacular ang backfire ng attack ni Emilia. Hindi na makakaligtas ang victimhood portrayal niya sa 25 taon ng documented financial reality. Ang community na sandaling nagduda sa stability ko ay ngayon nagdududa sa kanya. Gumana laban sa kanila ngayon ang family connections ni Miguel. Nakikita na ng social circle nila kung anong klaseng tao ang tinanggap nila sa network nila. Ginagamit na ngayon ang Anderson family credibility para magkalat ng kasinungalingan tungkol sa respected businessman na nag-document lang ng katotohanan. Sa gabi, tuluyan ng baligtad ang narrative. Hindi na victims sina Emilia at Miguel ng malupit na ama. Entitled individuals sila na umatak sa generous parent nang mag-set ito ng boundaries sa wakas. May kwento ang bawat bank statement sa 25 taon ng sakripisyo. Bawat resibo ay ebidensya ng pag-ibig na tinek for granted. Nag-vibrate ang phone ko ng text mula kay Emilia. Tay, please tanggalin mo ang mga financial records na yan. Nakakabaliw ang sinasabi ng mga tao sa amin. Binura ko nang hindi sumasagot. 23 araw na lang. Halos tapos na ang edukasyon. Nagring ang phone ni Miguel ng 6 oras 47 minuto ang Miyerkules ng umaga. Ginising kaming pareho mula sa hindi mapakaling tulog. Mas maliit ang hotel room sa bawat oras na lumilipas, puno ng bigat ng social media, sakuna, at lumalaking financial pressure. Miguel, tatay mo ito. Tagos ang authority sa boses sa speaker. Kailangan nating mag-usap agad.
Pinanood ni Emilia ang mukha ni Miguel na nawala ang kulay habang nakikinig sa demands na hindi niya masyadong marinig. Maikli at defensive ang mga sagot niya. Naiintindihan ko ang implications. Hindi ko alam ang laki ng dokumentasyon. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa inaasahan namin. 12 minuto ang usapan. Nang ibaba ni Miguel, tinitigan niya ang phone ng matagal bago nagsalita. Gusto akong umuwi ng pamilya ko ngayon. Umuwi. Miguel, temporary lang ito. Kakalmahin ng tatay mo kapag, Emilia, tumigil ka. May finality ang boses niya na hindi ko pa narinig. Tumawag sa akin kahapon ang 3 business partner ng tatay ko na nagtatanong tungkol sa family troubles namin. Mainit ang country club sa chismis tungkol sa koneksyon ng pamilya Anderson sa financial fraud. Financial fraud. Katawa-tawa iyan. Family dispute lang ito na lumaki. Nagsimulang kunin ni Miguel ang mga damit mula sa drawer. Isiniksik sa maleta ng mabilis at galit. Inilathala ng tatay mo ang bank records na nagpapakita ng halos 60 milyon na suporta na hindi mo man lang kinilala. Sa social circle ng pamilya ko, mukhang deception iyon sa pinakamabuti, manipulation sa pinakamalala. Naramdaman ni Emilia ang panik na umakyat sa dibdib niya na parang malamig na tubig. Alis ka. Kakakasal lang natin 6 na araw na ang nakakalipas. 6 na araw na sumira sa professional reputation ko at standing ng pamilya ko sa community. Lalong naging aggressive ang pag-iimpeke ni Miguel. May trust fund ako, Emilia. Business prospects, feature na nakadepende sa pag-maintain ng certain relationships. Paano ang relationship natin? Paano ang vows natin? Tumigil sa pag-iimpake si Miguel at tumingin sa kanya ng diretso sa unang pagkakataon mula nang tumawag ang tatay niya. Anong marriage? Inilagay mo ako sa financial disaster nang walang babala. Hinihingi ng tatay mo ang halos 60 milyon at wala kang maibabayad. Sabi ng family lawyer ko, kailangan kong protektahan ang sarili ko sa potential liability. Liability. Asawa mo ako. Financial burden ka na walang assets at malaking utang. Parang pisikal na suntok ang mga salita kay Emilia. Hindi kayang i-associate ng pamilya ko ang ganitong level ng skandal. Nagring ang phone ni Emilia. Matagal ng tahimik. Text mula sa nanay ni Miguel. Emilia, dear, kailangan nang umuwi ni Miguel. Family obligations, naiintindihan mo naman. Pinahihirapan pa ng politenes. Kahit ang nanay ni Miguel na pumuri sa grace at ganda ni Emilia sa kasal, ay mabilis na nagtatanggal ng koneksyon ng may surgical precision. Miguel, please. Kayang-kaya nating ayusin ito ng magkasama. Galit lang ang tatay ko, pero mahal niya ako. Lilipas din ito. Emilia, tingnan mo sa paligid. Itinuro ni Miguel ang laptop niya. Bukas pa rin sa devastating social media comments. Hindi lilipas ito. Inilathala ng tatay mo ang financial records hanggang 25 taon. Tinatawag kang trust fund baby na hindi pa nagtrabaho kahit isang araw. Tama sila. Nakiroon ang accusation dahil totoo ito. Hindi pa tumagal si Emilia ng trabaho ng mahigit 6 na buwan. Hindi siya nag-ambag pinansyal sa sariling suporta. Hindi niya tinanong kung saan galing ang comfortable lifestyle niya. Anak lang ako. Dapat suportado ng tatay ang mga anak. Hindi sa halagang halos 60 milyon sa 25 taon nang walang pasasalamat o reciprocation. Isinara ni Miguel ang maleta niya. Ang pamilya ko ay nasa circle kung saan nag-aambag ang mga tao sa society. Nagbubuo sila ng business, sumusuporta sa charity, lumilikha ng value. Ano na ang na-create mo bukod sa gastos? Naramdaman ni Emilia ang isang bagay na bumigay sa dibdib niya. Hindi lang ang kasal, kundi ang pagkaunawa niya sa sarili at sa lugar niya sa mundo. Saan ako pupunta? Wala akong kambayad ng hotel ngayong gabi. Maxed out ang credit cards ko. Lahat tumigil na sa pakikipag-usap sa akin. Tumigil si Miguel sa may pinto. Hawak ang handle. Tawagan mo ang tatay mo. Mag-sorry. Tanggapin ang responsibility. Baka tulungan kanyang maging tunay na adult. Miguel, please wag mo akong iwan mag-isa. Emilia, mag-isa na ako sa marriage na ito mula pa sa simula. Wala kang naambag maliban sa expectations at gastos. Medyo lumambot ang boses niya. Siguro ang pagkawala ng lahat ay magtuturo sa iyo ng bagay na hindi kaya ng pera ng tatay mo. Isinara ang pinto sa likod niya nang may devastating finality. Tinitigan ni Emilia ang hotel room na biglang naging malawak at walang laman. Nakasabit pa rin ang wedding gown niya sa closet. Palala ng 6 na araw na sumira sa buong buhay niya. Walang asawa, walang family support, walang kaibigan, walang pera. Sa unang pagkakataon sa 28 taon, lubos na nag-iisa si Emilia Clark Anderson. Kinuha niya ang phone niya
at nag-scroll sa numerong hindi niya tinawagan mula noong unang desperate Sabado. Lumitaw ang contact info ng tatay niya na parang lifeline na hindi niya sigurado kung karapat-dapat niyang hawakan. 22 araw na lang para makahanap ng halos 60 milyon na wala siya para maayos ang mga relasyong sinira niya, para maging tao na hindi pa niya kailanman naging. Tumunog ang telepono ng isang beses bago sumagot ang pamilyar na boses. Hello, Emilia. Walang init ang boses niya na kinagisnan ko. Pero walang cruelty din. Kalmado lang na pagkilala na sa wakas tumawag ang anak niya pagkatapos mawala ang lahat. Tay. Bumigay ang salita. Halos bulong lang. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Simulan mo sa katotohanan. Naiintindihan mo na ba kung ano ang nangyari ngayong linggo? Tinitigan ko ang hotel room sa paligid ko. Ang kawalan ni Miguel. Ang laptop screen na puno pa rin ng daan-daang comment na kumukondena sa ugali ko. Bumagsak ang bigat ng 28 taon ng walang isip na entitlement na parang gumuhong gusali. Nawala lahat sa akin. Iniwan ako ng asawa ko ngayong umaga. Pinutol ako ng tuluyan ng pamilya niya. Wala akong kambayad ng hotel ngayong gabi. Bumigay ang boses ko. Galit sa akin lahat. Naiintindihan mo ba kung bakit? Nakabitin ang tanong na parang hamon. Sa loob ng 28 taon, palagi kong sinisisi ang iba sa problema ko. Naghahanap ng excuses, may ibang responsible sa bawat consequence. Hindi ngayon. Dahil tinrato kita na parang bank account kaysa tao. Dahil hindi ko pinahalagahan ang mga sakripisyong ginawa mo para sa akin. Dahil makasarili ako at entitled at malupit. Matagal ang katahimikan. Naririnig ko ang paghinga niya habang pinag-isipan ang mga salita ko. Magpatuloy ka. Nakita ko ang financial records na inilathala mo. 56 milyon sa 25 taon. Hindi ko man lang tinanong kung saan galing ang pera. Hindi kita maayos na pinasalamatan. Hindi ko man lang inisip kung ano ang ibinibigay mo para maibigay mo sa akin. Malaya nang tumulo ang mga luha ko. Ang unang tunay na luha mula nang magsimula ito. Pinalayas kita sa sarili kong kasal. Kasal na binayaran mo ng buo. Ano pa? Sinubukan kitang sirain ang reputasyon ng tumayo ka para sa sarili mo. Nagsinungaling ako tungkol sa iyo sa social media. Pinakalat ng pamilya ni Miguel ang mga tsismis tungkol sa karakter mo. Parang pag-alis ng lason sa sugat ang mga confession. Naging lahat ako ng mali sa mga spoiled child na hindi lumalaki. Emilia, medyo lumambot ang boses niya. Naalala mo ba noong 8 anyos ka pagkatapos mamatay ng nanay mo? Niyakap mo ako tuwing gabi at sinabi mong pinakamabuting tatay ako sa buong mundo. Naalala ko. Gusto kitang ibigay lahat sa iyo dahil mahal kita. Pero sa isang punto, ang pagbibigay ko ng lahat ang naging dahilan kung bakit tumigil ka ng mahalin ako pabalik. Hindi ko kailanman tumigil na mahalin ka, Tay. Tinigil ko lang ipakita. Tinigil ko lang magpasalamat. Tinigil ko lang maging anak at naging consumer na lang. Ngayon, ano ang gusto mo sa akin? Tanong na iyon ang pinakanakakatakot dahil alam kong hindi lang ito tungkol sa agarang tulong. Tungkol ito sa kung anong klaseng relasyon pa ang pwede nating mabuo mula rito. Gusto ko kitang maging deserving ng respeto ko. Gusto kong maging anak na karapat-dap sa'yo. Gusto kong matutong maging adult na nag-aambag, hindi lang kumukuha. Pinunasan ko ang mga luha ko sa likod ng kamay. Pero una, kailangan ko ng tulong para makaligtas ng sapat para patunayan kung kaya kong magbago. Anong klaseng tulong? Kailangan ko ng sapat na pera para makalipas pa ng 1 linggo sa hotel habang naghahanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho. Kailangan ko ng pagkakataon na patunayan kung kaya kong suportahan ang sarili ko. Emilia, kung tutulungan kita ngayon, may kondisyon. Kahit ano po, magkakaroon ka ng trabaho sa loob ng 2 linggo. Kahit maglinis ng opisina o maging waitress. Wala nang pwedeng pride, hindi mo na kaya iyon. Naiintindihan ko. Walang hihigit na kahilingan pinansyal sa loob ng 6 na buwan. Patutunayan mong kaya mong mabuhay sa kita mo. Opo, gusto ko yan. Magsasalita tayo 1 beses sa 1 linggo. Pero mag-usap na tayo bilang 2 adult. Hindi magulang at dependent na anak. Gusto ko yan. Gusto ko rin, Tay. Gusto kong kitain ulit ang karapatan na tawaging anak mo. Emilia, magta-transfer ako ng 60,000 sa account mo. Sapat yan para sa 1 linggo sa hotel at basic na groceries. Pagkatapos noon, ikaw na. Tay, salamat. Alam kong hindi ko deserve. Tama ka, hindi mo deserve. Pero lahat ay deserving ng isang pagkakataon na maging mature. Kahit 28 anyos ka na. Ang boses niya ay may payahong tigas at pag-asa. Palagi kitang minahal, Emilia. Gayon gusto ko na ring marespeto kita. Hindi kita bibigin. Hindi na ulit.
Abangan natin. Mahal kita, anak. Natapos ang tawag, pero sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, may ibang nararamdaman ako bukod sa desperasyon. Hindi pa relief, pero posibilidad. Ang pagkakataong maging tao na karapat-dapat igalang. 21 araw na lang para patunayan kung kaya kong magbago. Isang buhay para kitain pabalik ang mga bagay na itinapon ko. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang maghanap ng trabaho sa Maynila. Kahit entry-level na trabaho ay nakakatakot sa taong halos hindi pa talaga nagtrabaho. Pero mas mabuti nang nakakatakot kaysa imposible. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, magkakaroon ako ng sarili kong kita. Nagsisimula na talaga ang edukasyon. Kung gusto nyo ng ganitong kwento, pakilik nyo po ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share nyo sa comment kung ano ang naramdaman nyo sa kwentong ito. Para sa susunod na kwento, i-click nyo po ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.